Nanatiling kalmado si Yu Shangrong at dahan-daw ang sinabi ni fourth junior brother na sa iyong paglilinang, kung talagang gusto mo kaming patayin ni first senior brother, hindi ito magiging mahirap. At saka, marami pang ibang bagay. Gusto mong bugbugin si first senior brother. Gusto mong magmaneho siya ng barko. Nag-e-enjoy ka lang sa pakikipagsanay sa akin sa swordsmanship. Bago pa siya matapos, itinaas ni Lasho ang kanyang kamay at pinutol siya. Anumang walang kaugnayan sa Nine Lives, huwag mo nang sabihin. Bahagyang tumigil si Yu Shangrong, tumango, at nanahimik. Sa paghusga sa ganito, iyon lang ba ang tungkol sa Nine Lives? Tiningnan ni Lasho si Yu Shangrong, naghihintay na magpatuloy siya. Gayunpaman, ibinaba ni Yu Shangrong ang kanyang ulo, sinulyapan ang kanyang damit at buhok, at biglang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Muling tumahimik ang silid. Walang nakakaalam kung gaano katagal na ang lumipas bago biglang sumandal pasulong si Yu Shangrong, na sinira ang katahimikan. Nais ng disipulo na magpatuloy sa pamumuhay. Kakaiba, tiningnan siya ni Lasho, hindi lamang siya hindi galit, ngunit mayroon pang bahid ng ginhawa sa kanyang puso. Kapanganakan, pagtanda, sakit, at kamatayan, mga likas na siklo. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pamumuhay makikita ng isa ang pagnanais na magpatuloy. Humakbang pasulong si Lasho, tinapik ang kanyang balikat, at dahan-daw ang sinabi, mabuti at naunawaan mo. Bilang iyong master, ipinagkakalob ko sa iyo ang longevity pill, naway mamuhay ka ng maayos. Pagkasabi nito, isang malaking tableta ang agad na lumitaw sa kanyang palad. Sinulyapan nito ni Lasho, bahagyang tumigil, mali ang nakuha ko. Itinabi niya ang tableta at kumuha ng isang kaong brocade. Bahagyang nanginig ang katawan ni Yu Shangrong. Narinig niya ang mga salitang bilang iyong master. Narinig din niya ang bigat ng inaasahan sa mamuhay ng maayos. Sa sandaling iyon, kumilos ang kanyang puso. Agad siyang lumuhad muli. Walang engranding mga salita, walang labis na paggalaw, walang hindi kinakailangang mga paliwanag, walang hindi kinakailangang mga ekspresyon. Isang pangungusap lamang, bumabati ang disipulo sa master. Kapag muling nag-aalab ang paghahangad ng isang tao sa buhay, kahit na ang landas sa hinaharap ay nababalot ng kadiliman, sumulong, dahil walang daan pabalik. Ang pag-asa ang pinakamalaking puwersa sa landas na ito. Tiningnan ni Lasho si Yu Shangrong, na nakaluhod sa lupa, na nakadarama ng bugzo ng mga emosyon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya, tumayo ka. Dahan-dahan niyang itinulak ang kaong brocade patungo kay Yu Shangrong at walang pakialam na sinabi, ang tableta na ito ay hindi ordinaryo, nagbibigay ito ng 200 taon ng haba ng buhay. Hindi kailanman naging sakam si Yu Shangrong. 200 taon, higit pa iyon sa sapat. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya na ginamit ng longevity sword at ang isang mapagpasyang saksak na iyon, ay 200 taon lamang. Ngunit umiling si Lasho at malalim na sinabi, hindi sapat. Malayo sa sapat. Sa 200 taon lamang, paano ka lalampas sa Nine Lives? Gaya ng sinabi mo, sa likod ng pintuan ng Nine Lives ay kadiliman, ngunit hindi ako naniniwala. Nang marinig ito, napuno ng pagdududa at pagtataka si Yu Shangrong. Mayroon bang madaling daan na tatahakin? Mula 1 live hanggang 8 lives, ang daan ay puno na ng mga tinak at paghihirap. Mula 8 lives hanggang 9 lives, paano ito magiging madali? Ngayon, tila, mas komplikado pa ang mga bagay kaysa sa inaakala niya. Hindi na ipinagpatuloy ni Lasho ang paksa. Sa halip, itinuro niya ang kaong brocade sa mga kamay ni Yu Shangrong at kalmadong sinabi, inumin mo ang tableta. Ang longevity pill ay nagpapahaba ng haba ng buhay dahil naglalaman ito ng napakalaking dami ng enerhiya. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay nawawala sa paglipas ng panahon. Hindi tulad ng alak, hindi ito bumubuti sa pagtanda. Habang mas matagal itong nakaupo, mas bumababa ang halaga nito. Binuksan ni Yu Shangrong ang kaong brocade at kinuha ang tableta, na naglalabas ng isang mahinang madilim na sinag, na maingat na sinusuri ito. Isang malakas na amoy ng gamot ang bumalot sa hangin, ngunit hindi tulad ng karaniwang kapeta ng mga halamang gamot, nagtataglay ito ng bahid ng tamis, nakakapresko at nakapagpapalakas.
Kasabay nito, nararamdaman niya ang isang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Bahagya siyang natigilan. Katatapos lamang dalisean ang tableta na ito. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasariwa ang longevity pill. Napakalaki ng halaga ng pagdalisay. Nang gayong tableta, paano niya hindi malalaman? Muling nagpaalala sa kanya si Lasho, lunukon mo. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay ni Yu Shangrong ang tableta sa kanyang bibig. Sa una, mainit ang kanyang bibig. Isang biglaang, nakapapasong init ang bumalot sa kanya. Tila nabuhay ang tableta, agad na dumausdad sa kanyang lalamunan bago pa man niya matikman. Ang buong tableta ay dumiretso sa kanyang energy center. Ang pakiramdam ay parang lumunok siya ng isang buong pulang date sa isang lagok. At pagkatapos, ang nakapapasong init na iyon ay agad na nagliyab sa kanyang tiyan. Ang potensyal ng buhay ay ganap na nailabas. Sa sandaling iyon, itinaas ni Lasho ang kanyang palad at sapilitang tinamaan ang katawan ni Yu Shangrong. Huwag kang gumalaw. Gustong gumalaw ni Yu Shangrong, ngunit hindi niya kaya. Dahil sa ganap na pagkawala ng kanyang paglilinang at ang napakalaking enerhiya ng tableta na bumubulusok sa kanya, ganap na nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Ganap na napigilan si Yu Shangrong. Pinalo ni Lasho gamit ang isang palad mula sa malayo, na nagpadala ng isang alon ng malamig na enerhiya na agad na nag-neutralize ng halos kalahati ng nasusunog na pakiramdam. Agad na naunawaan ni Yu Shangrong, ito ang pag-aalis ng body-binding divine spell. Sa pagtama ng palad, nawala ang body-binding divine spell kasama ang nasusunog na pakiramdam, at tumahimik ang lahat. Isang matagal nang nawawalang kapangyarihan ang sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang energy center, na sumusugod pasulong tulad ng isang pagsabog ng bulkan. Sumugod ang enerhiya sa kanyang mga meridian, kumakalat sa buong katawan niya. Sa suporta ng lakas ng 8 leaf, naging hindi gaanong mahalaga ang nasusunog na sakit. Kakaiba, isang nakapapawing pagod na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan niya. Nangangahulugan ito na nagsimula ng magkabisa ang mga epekto ng longevity pill. Napansin ni Lasho ang isang bagay, habang muling lumuluhod si Yu Shangrong, katapatan sa sandaling ito, patuloy na tumataas ang kanyang katapatan. Talagang kakaiba ang mga tao. Ang isang pag-iisip ay maaaring magbalik ng isang tao. Ang isang pag-iisip ay maaari ring magligaw sa kanila. Kinabukasan, nadama ni Yu Shangrong na ganap ng nasipsip ang mga epekto ng tableta. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang kanyang master, na nakaupo sa mesa sa tapat niya, nakapikit ang mga mata, nagpapahinga. Sa mesa, nakalatag ang iba't ibang mga libro. Sa paglingga-lingga, napansin niya na puno ang mesa ng mga libro tungkol sa haba ng buhay, mga manual sa paglilinang ng 8 leaf, at isang mapa. Sandali, natigilan si Yu Shangrong. Kagabi, sa madilim na liwanag, hindi niya napansin. Ngunit ngayon, naghahanda ang kanyang master para sa lahat ng ito. Ang mas nakapagpapakilaw sa kanya ay ang katotohanan na ang kanyang master ay nanatiling nakaupo sa tapat niya buong gabi, binabantayan siya ng hindi umaalis. Sinuri ni Yu Shangrong ang kanyang kalagayan, ganap na naibalik ang kanyang enerhiya. Ang natitira na lamang ay ang pag-aayos ng kanyang kalagayan. Nang hindi na nagsasalita pa, yumukod siyang muli kay Lasho, pagkatapos ay kinuha ang kanyang longevity sword at tumalikod upang umalis sa silid. Pagkalabas niya sa East Pavilion, pumunta ka sa South Pavilion. Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong. Sa ilang kadahilanan, biglang gumaan ang kanyang puso. Pagkatapos magbigay ng maikling sagot, tumungo siya patungo sa South Pavilion. Sword Demon, Yu Shangrong, sa wakas ay bumalik na sa Evil Sky Pavilion. Sa tulong ni Lasho, hindi lamang nadagdagan ng 200 taon ang kanyang haba ng buhay, ngunit ganap na naibalik din ang kanyang paglilinang sa pinakamataas na estado nito. Pagkaalis ni Yu Shangrong sa silid, dahan-daang iminulat ni Lasho ang kanyang mga mata. Ang pag-unawa sa heavenly writing kagabi ay disente, walang pambihira. Gayunpaman, ang gawain na, haba ng buhay ng mabangong damo, ay minarkahan na ngayon bilang kompleto. Gaya ng inaasahan, tinutukoy ng mabangong damo si Yu Shangrong. Gantimpala sa gawain, 2,000 merit points. Tulad ng para sa iba pang gawain, isang bagong volume ng Heavenly Writing,
Ang sinaunang mapa ng balat ng tupa ay tumuturo sa hilagang kanluran. Tila doon nakasalalay ang susunod na layunin. Maaga pa ang langit. Muling ipinikit ni Lasho ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pag-unawa sa heavenly writing. Samantala, sa South Pavilion, Duan Masheng, dala ang kanyang Overlord Spear, Old Fourth. Makipagsanay ka sa akin. Walang imek si Ming Shiren. Tamad siyang lumabas ng kanyang silid, Third Senior Brother, magkaiba ang estilo natin ng pakikipaglaban. Iminumungkahi kung hanapin mo si Old Eighth. Magaling siyang kalaban. Mayroon siyang precious Zen robe at mga gauntlet, kaya niyang magpabugbog. Hinawakan ni Duan Masheng ang braso ni Ming Shiren, ayaw siyang bitawan. Kaka-open lang niya ng dahon. Kung gayon, hanapin mo si Elder Hua. Masyadong nakakainis ang turtle defense technique. Mabilis na iwinasiwas ni Ming Shiren ang kanyang mga kamay. Hindi, kailangan ko pa ring tingnan si Second Senior Brother. Kapag naayos na ang problema niya, maaari ka nang makipagsanay sa kanya. Sumimangot si Duan Masheng, Second Senior Brother. Nawala na ang kanyang paglilinang, hindi siya ang aking laban ngayon. Hindi gaanong tama ang pahayag na iyon. Ang labanan ng walang primal energy ay ganap na nagpapawalang bisa sa aking kalamangan. Tumango si Ming Shiren. Tama si Third Senior Brother, paano magiging laban mo si Second Senior Brother? Boom! Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang nakabibinging pagsabog. Sandaling natigilan ang dalawa bago likas na bumaling patungo sa South Pavilion. Kahit si Old Eighth, si Zhu Honggang, na natutulog na parang patay, ay nagising. Antok na antok siyang bumangon, kinukusot ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo sa Evil Sky Pavilion? Sino ang may gustong mamatay? Tingnan natin. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa labas ng South Pavilion. Noon, maraming babaeng disipulo na ang nagtipon sa gilid ng plaza na namamangha. Itinuon ni Ming Shiren ang kanyang tingin at hindi niya napigil ang bumulatlas sa gulat, imposible. Second Senior Brother. Pagtingin sa gitna ng plaza, sa ibabaw ng isang halijing bato, nakatayo si Yu Shangrong laban sa hangin, hawak ang kanyang longevity sword. Ang kanyang puting buhok ay bumalik sa itim. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat na tulala. Malamig ang kanyang espada, malamig din ang kanyang aura. Nakatayo roon, tiyak na malamig din. Inirapan siya ni Zhou Jifeng at mahinang pinagalitan, hindi mo ba nakikitang mukhang kaawa-awa si Elder Hua? Bumalik na ang kanyang paglilinang, anong malamig, doon. Dumating na si Hua Wu daw malapit sa South Pavilion. Sa sandaling makita niyang naibalik na ang paglilinang ni Yu Shangrong, hindi niya napigil ang hamanin ito. Alam niyang hindi niya matatalo si Yu Shangrong, ngunit gusto lamang niyang subukan ang depensibong kapangyarihan ng Six Union Seal. Ang resulta, hindi niya man lang nakayanan ang isang galaw. Muli, nagngangalit ang mga ngipi ni Hua Wu daw at sumigaw, muli. Mahinang ngumiti si Yu Shangrong, na umalingaw ang kanyang boses mula sa itaas. Mahina ka, sobrang hina, magsumikap ka pa. Tumigas ang mukha ni Hua Wu daw, bigla siyang nahiya. Ayokong maniwala na hindi ko kayang pigilan kahit dalawang galaw. Six Union Seal, aktibo. Umikot ang siyam na sinaunang karakter. Sa sandaling iyon, lumutang ang boses ni Ming Shiren mula sa gilid. Elder Hua, bumaba na ba ang pamantayan? Ngayon, basta makayanan mo ang dalawang galaw. Bahagyang natamba si Hua Wu daw, na mula ang kanyang matandang mukha sa kahihiyan. Kailan pa naging luho ang basta makayanan ang isang galaw? Nakatayo sa ibabaw ng halijing bato, tiningnan ni Yu Shangrong si Hua Wu daw. Manoorin mong mabuti. Sa sumunod na segundo, longevity sword, bunot. Bumulwak ang primal energy. Kahit na matagal nang nawala ang enerhiya sa loob ng longevity sword, ang likas nito ay nagdulot pa rin ng takot. Lahat ng mata ay nakatuon kay Yu Shangrong. Kontrol ng espada sa pamamagitan ng enerhiya. Nagpakita ang espada ng forceful energy. Sumugod pababa si Yu Shangrong. Tila bumaluktot ang espasyo sa harap ng halijing bato. Isang manipis na ulap ang bumalot sa hangin, lumabo ang kanyang figure. Kaliwa, gitna, kanan, tatlong silweta. Nanlaki ang mga mata ni Hua Wu daw sa gulat. Nang malinaw na niyang makita,
Nakapasok na ang longevity sword sa saklaw ng 6 Union Seal.